Pauso ngayon ng pa-live. Pag hindi ka na nakapag-live, hindi ka in. Ay! Lahat may opinion. Lahat daw nakikisawsaw. The floor is yours, Nay. Ano ang komento mo? Hindi, ako sa totoo lang, no? Kung totoong kaibigan ni Zainab, si Mamshi, pwede kayo magmurahan sa telepono. Ako, bakit mo inilabas yung convo ninyo ni Zainab tungkol sa mga artistang ipokolab? Naglabas si Robby Domingo ng patotoo na meron siyang market. Wow! Si Zainab, may nagkwento sa akin isang artista. Ang sabi ng artista sa akin, hello mga ka-update! Ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Long! Ito si Tita Jen! At ito naman po si Papa Omasin Ochi Diaz. Ano pa nga ba? Ang lagi niyong inihirit sa amin. Ichika mo na! Dali! Oy, may boses na ako. Kaya lang, hindi pa tayo pwede mag-live. Oo, ay talaga. Pauso ngayon ang pa-live. Oo, di ba? Oo. Pag hindi ka na nakapag-live, hindi ka in. Ay, talaga ba? At syempre, lahat may opinion. Ay! Oo, di ba? Yung iba, lahat daw nakikisawsaw. Sabi nga. Oo, yung iba nagsasabi for the views. Ay! Oo, Diyos ko, nakakaloka, di ba? Siyempre, ang pinag-uusapan natin dito ay ang issue sa pagitan ng mentor at mentee. Yes. Ang tinutukoy natin ay sina Zainab Harake, ang mentor, at ang kanyang mentee naman, o yung kanyang tinitrain, or mini-mentor, ay si Mamshi Wilbert Tolentino. Yes. Oo, siyempre, palitan sila ng mga masasakit na salita. Ay. At palitan sila ng mga patotoo, kung sino ang mali at kung sino ang tama. Diba? Siyempre, kami, iniintay rin kami ng mga fans. Oo nga. Oo, sabi niyo, kayo naman kita kayo for the live. Sorry, for the update kami. Yes. Oo. For the news update. Siyempre pa, ang mainit ngayon na talakayan. Oo. So, grabe. Alam niyo, nag-denominate na ng issue na yan ang buong online news. Correct. Actually, yung mga ibang online news, hindi na sila news. Oh. Kasi ang dami-dami na naglalabasan. So, ang hirap mag-summarize. Correct. Kasi kung sino-sino na lamang mga personalidad ang sumasali. Pati mga influencers sumasali na rin. Oo, yung karamihan doon, meron silang sariling experience or encounter with Mamshi Wilbert. Gusto mo yun? Sumasabit pa rin naman. At saka with Zainab Harake. Yes. At dahil araw-araw naman natin itong ginagawa, Nay, di ba? At naririnig lang yung opinion mo sa lahat ng mga showbiz news, di ba? Siyempre, the floor is yours, Nay. Ano ang komento mo dito sa kaganapang ito between Mamshi Wilbert and Zainab Harake? Hirap. Ha? Hindi, ako sa totoo lang, no? Updated naman tayo dyan, ano? Nagsalita si Zainab at ang daming tinumbok at humingi siya ng sorry dun sa mga nabanggit niya mga artista. O yung mga binanggit ni Mamshi na parang nabuko yung mga kaligahan ni Zainab doon sa mga personalidad. Na yung iba nagsalita pa. Andiyan nagsalita pa si Zian Gaza na kaibigan ni Zainab. O ang dami pa si Tony Fowler na hindi rin nakatiis. Nangako na hindi na magsasalita dahil nag-apologize na sa kanya si Zainab. Pero nagsalita pa din. Pati yung meron pang si Makagato. Si Wamos. Si Wamos nagsalita rin dahil nabanggit din siya. Si Zashna. Si Zashna na nag-live din. Ang dami nilang nag-live. Pati nga yung hindi nabanggit, mga nag-live din yung iba. Oo. Yung for the views. Diba? Tsaka Loy. Teka muna, te. Ang haba-haba ng pasakali mo. Ang tinatanong lang naman ni Mama Loy kung ano ang punto de vista mo dito sa issue na to. Kasi inaabangan ka na nila. Ito nga, nilalatag ko nga, Jex, no, isa-isa. Kasi nakuha ko yung punto ni Zainab. Nakuha ko rin yung punto ni Mamshi Wilbert. No? Ako naman, bilang napakatagal ko na rin sa industriya. O lagi ko sinasabi, para nang sira akong plaka. 35 years na ako in the business. Oo. Yung mga ganyang issue na nagbabalitaktakan, alam mo sa totoo lang Loy, no comment. Ayun. Ang haba?
nyo kami. Ano talaga yung opinion ninyo? Isa prank. Oo, hindi. Ito, isa-isayin lang natin. Si Robby Domingo, sa totoo lang, nag-PM sa akin yan. Pero hindi ko na ilalabas dito. Ay, oh. Saka na pag nagkagalit kami. Charot! Hindi, wala naman kaming masamang pinag-uusapan ni Robby dahil alam na love ko yan, anak-anakan ko yan. Hindi, sinend niya sa akin nga yung screenshot na natawa lang siya dun sa wag si Robby Domingo. Isa sa mga screenshots na ipinupos ni Ma'am si Wilbert, yung dapat gusto niya makakolab si Robby Domingo. Pero ang sabi sa kanya ni Zainab, wag yung Robby Domingo ha, walang market dun, maloka ka dun. Shh lang, ibig sabihin mo ka na maingay, atin lang. Nakakaloka. Last Saturday, nakita pa si Robby. Oo nga. At saka si Zainab. Bilang sila yata yung mga hurado sa grand finals ng Miss Q&A. Oo nga. Siguro nagtsikahan sila doon. Chami-chami sila, di ba? Kaya siguro na-guilty rin si Zainab. Oo. Siyempre, hindi naman to lalabas kung hindi naman sila nagkaaway ni Ma'am Shi, di ba? Kaya lang, itong mga bagay nito, sabi nga ni Robby, hindi na para sagutin pa niya yan. Ang sinabi lang ni Robby ay, oh wow! How true! Oo, yun. Tapos, ito na nga. Since walang market yan, naglabas si Robby Domingo ng patotoo na meron siyang market. Wow! Yes. At ito nga, Robby Domingo Public Market. So, alam niya ng public na meron siyang market. Okay? At ang kanyang caption ay, akala mo lang wala, pero meron. So, sinagot niya. Pero itong post na ito ni Robby, doon din ay nag-comment si Zainab. Yes. At ang sabi ni Zainab ay, again, I'm really sorry, Robby. Sinagot ito ni Robby ng 3 heart, pero hindi pula. Puti. So, peace. Parang gano'n. Peace ba ang tawag dyan? Oo, pag white. Purity. So, ibig sabihin, walang masamang tinapay kay Robby. Pero yung mga ganyan kasi, actually, ako rin naman, Loy, may mga nakaaway din naman ako. May mga private messages kami na kaming dalawa lang nagkakaalaman. Pero hindi na para ikalat ko. Kasi pagka ganoon, matatakot yung iba sa akin makipagkaibigan. Kasi di ba parang, ay, mahirap makipagkaibigan kay Ochi. Siguro tatawagan ko na lang to. Hindi na ako mag-text pa or mag-PPM pa sa kanya. Diretsong tawag na lang. Baka maresibuhan niya ako ni Ochi. Ganon. Ayun, akin lang naman yun, Kasi, although, itong si Ma'am si Wilbert, naiintindihan naman siya ng iba. Kasi, kaya lang siya nag-screenshot, parang hindi niya matanggap na sinabihan siyang user. Na sinabihan siyang take advantage, manggagamit, di ba? Oo. Kaya so, siguro, nailabas niya yun. To prove a point. Oo. Di ba? Hindi siguro para siraan, kundi para patotohanan yung punto niya na paano ko naging user? Yun nga mga sinabi mo, wag kong tulungan, tinulungan ko pa din. Yung mga sinabi mo, wag ko ikulab, kinulab ko pa din. Oo. So, parang yun yung way ni Ma'am Shi to prove a point. Nalabas niya yung mga screenshots. Kaya nabanggit niya yung ibang mga pangalan. Oo. Ay, ako din, pwede kong ako mag-screenshot din, kunwari utang. Wala akong utang sa'yo tumigil ka dyan, gagawin sa akin. Oo. Ay, Diyos ko, sandali. Diba? Ito, screenshot. Talaga ilalabas ko talaga yung screenshot ng anong walang utang. Ako tuloy walang credibility, saglit Ito, ayan nagmamakaawa ka sa akin, babayaran mo ko monthly, sinisingil kita, hindi ka sumasagot. So ano sasabihin mo, wala kang utang. Sample lang yun. So pwede natin gawin yun. Pag tayo ay kumbaga dinidiscredit tayo pag tayo ay ginagawang sinungaling. Kumbaga ebidensya yan di ba? Proof of purchase. Para i-prove ko na teka lang, ano yung sinasabi mo? Ito yung totoo, di ba? Parang gano'n.
Pero kung may utang kunwari sa akin, tapos hindi naman yan ang pinag-awayan namin yung utang, ay hindi ko may lalabas yung screenshot, no? Kasi kung pinag-awayan lang natin, nagtampuhan lang tayo dahil hindi mo ko sinipot, or pinagbayad mo ko ng hindi ka pala sumipot, ako tuloy nagbayad ng bill. Hindi, na para ilalabas ko ba yung screenshot yung utang? Siyempre hindi. So, case-to-case basis yon. Yes. Kung hindi related dun sa topic o yung nilabas mong mga proof, di ba? Hindi nga naman yon, uncalled for yun, mali yun. Pero hindi naman din natin pinupunto dito na tama 100% yung ginawa ni Ma'am Shi, ha? Ang basa lang natin din sa sitwasyon is nilabas niya yun to prove a point. Diba? Teka muna, ha. Simulan muna natin to. Di ba nagsimula to sa blind item? Nagsimula to si Zainab na mag-blind item. Tapos sumagot din si Ma'am Shi Wilbert ng blind item din. So paano nila natumbok na tinutukoy nila ang isa't isa? Huwag ka naman sisigaw. Ang taas eh. Grabe ka. Level 9 eh. Gusto ko nang bumitaw. Gusto ko nang bumitaw! Ganun yung boses dito sa kumapay. Ayan. Ayun na nga, Nay, di ba? Ano daw ba pinagsimula ng lahat ng ito? Di ba? Gaya na report natin na nakaraan nating episode, nagsimula yan doon sa parinigan, di ba? Daw, sa mga FB post. Na merong post na mahaba, itong si Zainab, tungkol sa isang tao na user, na hindi mapapagkatiwalaan, ganyan. So ngayon, ang daming mga tao nag-forward nun kay Ma'am Shi, sinasabi, Ma'am Shi, ikaw ang tinutukoy dito, ganyan-ganyan. So meron ng mga iba naman na nag-bash na kay Ma'am Shi, naku, si Wilbert yan, ganyan, ganyan. So ngayon naman, si Ma'am Shi, dahil feeling niya siya yun, nag-react siya with another blind item. Ngayon naman, yun namang kabilang kampo, ang feeling nila, si Zainab naman yung pinaparinggan, di ba, nung post na yun. Okay. So ngayon, dumating na dun sa punto na parang sa mga nag-post at saka nag-live na magkabilang kampo, meron isang screenshot na parang may kausap siya na kaibigan ni Zainab na sinasabi na hindi ikaw yan o kung hindi ako, sino yan? Diba? Parang ganon. So parang ngayon na, maganda yung punto or yung yung perspective ni Madam Inus dun sa nangyari. Dun interpretation niya dito sa kaganapan na to. Kung si Zainab Harake daw ay nag-post ng blind item, at binash si Ma'am Shi Wilbert. Kung kaibigan mo si Ma'am Shi Wilbert, di ba dapat pinagtanggol daw dapat si Ma'am Shi Wilbert na, uy, hindi yan si Wilbert. Iba yan. Kasi friends kayo di ba? At kung sumagot naman itong si Ma'am Shi Wilbert daw ng blind item din at feeling mo naman, ikaw si Zainab, ako yung pinatutungkulan, magkaibigan tayo. Pwede ko naman sabihin sa'yo na, uy, Ma'am Shi, hindi ikaw yan baka akala mo ikaw yan. Di ba? Pwede naman ganun yung nangyari. Kaya lang parang in-unfriend na si Ma'am Shi. Kaya bumigat yung dahilan ni Wilbert na siya nga yung tinutukoy. At ang parang nangyari na nagsimula siyang i-unfriend o layuan ni Zeb nung nag-post si Ma'am Shi ng picture na kasama si Ira. Yung di ba? Yung rason ba't nagiwalay sila ni Casta. So parang ang nangyari, galit ko yan bakit kasama mo, bati mo, friends tayo, hindi na kita bati. Parang ganon. Kaya naman parang yung blind item ni Zainab, parang lumalabas na natulungan niya si Wilbert. Parang ganon. Tapos walang balik na maganda. Tapos parang yun pa yung ginawa na kinaibigan niya. Parang na-traidor. May word din doon na traidor, di ba? Na akala mo, kasi pala gagamitin ka lang, tapos na-traidorin ka. So parang ganon yung lumalabas na ng storya. Na yun nga, maganda naman yung point ni Madam Inus, di ba na? Nung nag-live siya. Hindi ko kinakaya yung nagbumura siya. Minumura niya si Zainab Harake. Pati yung mga yung audience minumura nila. Diba? Pero parang love language niya anyway, alam mo, ganito lang yan. Ano ba nauna? Manok o itlog? Actually, kung totoong kaibigan ni Zainab, si Ma'am Shi, hindi na siya dapat gumawa pa ng blind item. Diniretso niya si Ma'am Shi
Ma'am Shi, gusto ko lang marinig from your end kung magkaibigan ba tayo? Bakit nakikipag-ano ka dyan? Kay Ira. Kung yun na, tapos, syempre, ma-appreciate naman ni Ma'am Shi. Oy, thank you for calling me out, ha? Pero sa totoo lang, hindi. Alam mo, wala naman akong kinalaman dyan sa away nyo. Yun, pwede kayo magmurahan sa telepono. Pwede kayo magmurahan via Zoom. Kung gusto nyo magmurahan. At the end of the day, na ilabas nyo doon na kailang dalawa nakakaalam ng mga sama nyo ng loob sa isa't isa. Tama. Diba? Tapos matatapos din doon. Otherwise, kung hindi magtatapos doon sa pag-uusap ninyo, pwedeng manahimik na kayo pareho. Tama. Kasi nasabi nyo na sa isa't isa yung gusto nyo sabihin. Yun, doon ako nang gagaling. Kasi di ba ganun ng friends? Di ba ikaw na, pag may magpo-post ka ng blind item, tapos ako, ang tanong ka agad, huy, sino yan? O, kung ako pala yun, di ba, ang lagi mo naman sabihin sa akin, pwede mong diretso sa akin, gaga, ikaw yan. Kasi ganito ginawa mo, ganyan. Di ba? Kasi friends tayo. Hindi, diba? Kung friends tayo, hindi ko nang gagawin yun, didiretso kita kasi nga friends tayo. So, ba't ko blind item? Baka nga hindi sila friends. Ayun, ibang storya yun. No, siguro, kay Zainab, kung babasahin ko si Zainab, kasi very transparent si Zainab. Babasahin ko siya, hindi ko kaya. Hindi joke lang. Hindi ko kaya masahin. Kung babasahin ko yung behavior ni Zainab, parang nauna na yung galit, yung tampo, yung pagkainis sa katotohanan. Kaibigan ko to, bakit siya nandun? Diba? So siguro, yung klase ng pakikipagkaibigan ni Zainab, yung, hoy, pag akin ka, huwag mo yung kaaway ko, ha? Yun. Pero kay Wilbert, sandali, hindi ako ganyan makipagkaibigan. Kung kay Wilbert yun, ha? Kasi kung kaaway mo siya, at hindi ko naman siya kaaway, pwede ko siyang maging kaibigan, no? Pwede ko siyang tsikahin. Dahil kahit naman ako, kilala mo. Oh, yes. Pag kaibigan mo yun, kaibigan mo yun, wala naman akong pakialam sa inyo. Basta ako, pag ako din, may kaibigan ako, wala akong karapatang magtampo, ha? Kasi ikaw, alam mong kaaway ko yun, ba't mo kinaibigan? Pero hindi kita kinwestiyon. So wala kang karapatang questionin ako kung kaibigan ko yung kaaway mo. Diba? Kaibigan mo yan eh. Pero syempre, hindi mo maalis sa akin. Loy, ingat ka dyan, ha? Kung kaibigan mo yan, walang problema. May konting kurot kahit pa paano. Kasi, di ba, gano'n naman sa magkakaibigan. So, iniisa-isa nga ni Zainab na mag-apologize dito sa mga tao na binanggit niya, na inokray niya kay Ma'am Shi Wilbert. Na hindi na rin naman natin alam kung ano naman yung isinasagot ni Ma'am Shi kasi hindi na pinakita. So, yun naman ang punto ni Zainab, ba't hindi mo ipakita yung buong conversation? So, anyway, isa-isa ng nilalapitan ni Zainab. Humingi na siya ng sorry kay Tony Fowler, kay Robbie Domingo, kay Wamos yata, nag-ano na rin siya. Sorry din siya. Oo, sorry din siya. Kasi nga, sabi ni Zainab, siyempre, ganun ako makipag-usap. Kasi feeling ni Zainab, same wavelength sila ni Ma'am Shi. Kaya ganun niya okrayin yung mga binabanggit doon sa conversation. Pero yun, pribadong conversation yun. Kaya lang nga, si Ma'am Shi Wilbert na-trigger siya. Kaya niya nailabas yun. Kasi nga, gusto lang yung patotohanan na hindi ako user. Paano ko magiging user? Ito yung mga convo natin. Binayaran kita dito, umabot ka ng 800 plus yung intro ng isang music video yata yun na siyang gumasos. So nagkaroon na ng pamukhaan, ng sumbatan. Yon. Siguro, Loy, kung ang pinag-awayan ni Zainab at ni Ma'am Shi ay tungkol sa lalaki. Naku, gusto mo yun? So, parang ako si Madam Ino. Kung ang pinag-awayan nila ay lalaki, na nag-agawan sila sa lalaki, ay, Diyos ko, Mura. May mura. Sorry. Parang na Madam Inusak. Ako mismo, magagalitan ko si Ma'am Shi Wilbert. Bakit mo inilabas yung convo ninyo ni Zainab tungkol sa mga artistang ikukolab? Ang pinag-awayan nyo lang naman tungkol sa lalaki. Diba? Yun. May point. Teka, nabanggit mo na rin yung mga influencers na yan.
Ay, anong masasabi mo naman na nagbabayad daw to si Ma'am Shi Wilbert para makakolab yung matataas ang mga subscribers, para tumaas din ang subscribers niya. Nagbabayad daw siya. Oo nga. Ano masasabi mo na Diba? Well, alam mo, hindi, checks. Nag-umpisa yan, yung nga kay Harake, kay Zena, di ba? Binayaran niya. Dahil sinisingal siya, na charge siya ng fee para makakolab siya. So, nagsimula kay Zainab, ayun na, nagkaroon na idea si Ma'am Shi na, sige, mag-o-offer na rin ako sa iba na para makakulab lang, para lang makipag-cooperate sa akin. Eh, syempre, alam mo na, di ba, yung iba naniningil talaga, mas mataas pa. Ay, oo. Di ba? At sa totoo lang, yung ako mismo, nung inoferan ako, sabi ko, wag mo kong bayaran, pwede kang mag-donate na lang sa Kasuso Foundation. Kasi hindi nga ako tumatanggap. So, yung kay Ma'am Shi, yung sa akin, pinadirekta ko talaga. Yung check-in, nakapangalan sa Kasuso Foundation. Yun, wala alam ni Ma'am Shi na wala akong tinanggap sa kanya. Diretso talaga doon. Kaya naman, nung naantig si Ma'am Shi, dinagdagan pa niya. Kaya nitong October, binigyan pa niya ang mga pasyente. Nagbigay pa siya ng paraffol. Tsaka isa-isa nakapag-uwi ng pamasahe. So ako talaga, hindi ako tumanggap. Hindi ko lang alam si Jex. Yes, Jex. Pasok? Wala akong natanggap. Ba't mahina? Mamatay. May tinanggap. So magkano to? May pinamigay ko din. Hindi. Ito naman naka-announce. Yes, at saka nasa vlog niya. Na in-announce na magbibigay si Ma'am Shi Wilbert ng 50,000. Yes. 50,000. At walang collab yun na walang pala. kapalit. Siya lang ang nag-vlog, hindi siya binlog ni Ma'am Shi. Pag naka 100,000 siya subscribers. So si Ma'am Shi ay mamimili ng mga winners, comments. 10 5,000 yun. Nasa vlog, ayan po, nandyan, yung vlog ni Jex dyan. Yun. Alam mo, Loy, bilang vlogger din tayo, kanya-kanya naman tayong diskarte, kanya-kanya tayong strategy, kung paano tayo makakagawa ng content na at the end of the day, tataas bang views or babagsak ang views. Depende. Ang mga netizen pa rin ang may karapatang pumindot kung gusto nilang panoorin yung isang vlog. Di ba? Ngayon, si Ma'am Shi, naka-million na siya na subscribers. Namuhunan yung tao di ba? Kaya siya umani ng subscribers. So, diskarte niya yun. Di ba? Yun yung kanyang naisip na paraan. Di ba? Kasi lalo na, kung gusto mo talagang tumaas lalo yung number of subscribers mo, ang iyong views, talagang makikipag-collab ka sa iba. Diba? Depende na lang kung anong usapan nila. Diba? Kahit nga sa amin minsan natutumba rin kami sa gusto namin makipag-collab, ayaw. Tama. Well, sandali, ba't ka namin babayaran? Diba? Parang, gagawa na lang kami ng paraan para sa sarili naming paraan, umani kami ng tagumpay sa subscribers at sa views, di ba? At makapagbigay nung entertainment night, di ba? Na inaasahan sa atin ng mga nanonood sa atin. Yes. At the end of the day, kayo pa rin mga netizen ang magde-decide kung panonoorin nyo kami o kung dededmahin na kami, di ba? Si Zainab, hindi ko pa nakakakulab yan. Ay, ako na, hindi pa rin siya nakakulab, pero si Ma'am Shi, nakakulab ko na hindi niya ako binayaran at hindi rin ako, syempre naman, sino ako para humingi ng pera sa kanya, di ba? Hindi rin naman ako nagbigay ng pera sa kanya. So, nakakatuwa, pag hinihirit mo si Herlin tsaka si Madam Inots, binibigay naman niya sa iyo. Naku, salamat, Ma'am. Anyway, hindi dahil hindi pa namin nakakakulab si Zainab, huhusgahan din natin siya, di ba? Siguro, may kanya-kanya tayong, diskarte. May kanya-kanya tayong paraan kung paano natin ipakikilala yung sarili natin sa publiko, di ba? Ito sa mga pangyayaring ito, Loy, talagang masalimuot ito. Tama. Lalo na, I'm sure yung iba,
gusto rin ng views, kaya nag-live din sila sa FB. Kahit wala silang kinalaman at nakikisaw-saw lang din sila. Just like us, baka sabihin niya, nakikialam kami sa buhay ng may buhay. Yes. Okay, happy? Happy. Hindi. Pero syempre, kahit nakikialam kami, kahit nagmamarites kami with the heart. Yes. Oo. Ito sa haba ng diskusyon natin dito, kay Zainab at kay Wilbert, hindi natin hinusgahan si Zainab. Yes. Talagang meron siyang ganun si Zainab Doon siya nakilala ng mga tao, mapag-react siya. Diba? Tsaka yung ganun niyang attitude. Diba? Hindi naman natin sila hinusgahan. Sa totoo lang, at some point, na si Zainab, may nagkwento sa akin isang artista. Ang sabi ng artista sa akin, ay hiniritan siya ni Zainab na lumabas sa music video. At siya yung nag-give in sa request ni Zainab na okay lang, sige, okay ako, ganyan. Kasi nag-collab naman na sila. Okay. Naloka siya. Sino yung makeup artist mo? Sino yung iyong stylist? Ibinigay ni Zainab. At ang nakakaloka ng taon, pati yung TF, wala namang hinihingin TF si artista. Nagbigay si Zainab ng talent fee. Ito yung honorarium, sabihin mo ng honorarium yun. Ang laking honorarium. Kaya sabi niya, kausap ko rin siya, Ochi. Kung sino nangangailangan doon sa mga kagrupo niya, bigay siya. Te, baka pwede ko naman makuha yung number ni Zainab. Bakit? Para sa Gcash ko rin. Kailangan na sige na. Gaga ka? Hindi, di ba? Oo. Akala ko seryoso. Alam mo na, habang kinukwento mo yan, biglang pumasok sa isip ko, baka kaya sila naging friends kasi pareho naman silang generous ni Ma'am Wilbert. Oo, feeling ko ganyan yan. Oo, yung pareho silang mapagbigay. Naku nay, ito na nga ang latest, Martes ng gabi, nang muling nag-live itong si Ma'am Wilbert Tolentino, kung saan nasabi niya muli ang mga rason kung bakit niya nagawa yung kanyang first na live. At dito din ay humingi siya ng dispensa sa mga pangalan o mga personalidad na nabanggit niya at nadamay sa issue nila ni Zainab. Humingi rin naman siya ng tawad kay Zainab Nay at sa bandang huli, sinabi niya na sana ay pareho na sila makamove forward, makamove on at sinasabi nga niya na nandito pa rin daw siya, mamshi pa rin daw siya ni Zainab kung gusto pa rin ito na maging kaibigan siya. Anyway, ang kanyang huling mensahe, sana daw let's stop the hate and let's spread love, love, love! Pero alam mo nga na dito sa mga nangyayari to, ina-analyze natin, hinimay-himay natin yung mga nangyari, hinimay-himay natin yung mga opinion natin. Pero kasi dito, sabi mo nga kanina, hindi tayo nag-judge at wala pong may karapatang mag-judge sa atin, kahit sino, di ba? Ang maganda po sana na napag-uusapan natin dito, yung mga learnings, yung mga natutunan, hindi para mag-point ng mali, kundi para maiwasan yung mga feeling nyo hindi tamang nangyayari sa mga pagkakaibigan. Di ba, Nay? Saka yung mga daliri natin, huwag natin itulog kay Zainab kasalanan niya, kasalanan ni Ma'am Wilbert. Si Zainab, sa totoo lang yung ganong mga conversation, meron din tayong mga ganyan. Oo. Sa totoo lang, di ba, pag nag-uusap-usap kami, bakit ganyan si ganyan? Ganyan. Di ba? Parang sa amin lang yun. Yes. Kaya pag lumabas yan, si Jex yung may kasalanan. Yes. May mga ganyan din tayong moment, di ba? Aminin niya kahit mga magkakaklase. Tama. Diba? So, yun nga, syempre, ang lesson learned dito, think before you click. Yes. Diba? Pag galit ka, huwag ka agad magdidesisyon. Pag masaya ka, huwag ka agad a-agree. Ay, oo, Nay. Lagi mong sinasabi yan, di ba? Mag-wait ng 3 days. Di ba? Pag may extreme emotion ka, happy, sad, angry, wait 3 days before making a decision. Pero hindi naman din tayo, tao lang din naman tayo. Minsan talaga sumasabog din tayo. O ayoko naman magpakaano sa kanila na yun ang ginagawa natin, di ba? Hanggat maaari, kung may iwasan, magalit. Pero kung galit tayo, yun nga, kailangan lang natin sandali. Kaibigan ko to Ayoko ngayon manumbat sa kanya sa post ko. Sandali, 3 days. Otherwise, kakausapin ko siya kasi matatahimik lang ako pag sa kanya mismo nanggaling. Diba? Kaya dapat, tayong lahat,
Oo, may natutunan dito sa pangyayaring ito. Tama. At hindi tayo lahat malilinis. Ha? Hindi tayo lahat madudungis. Hindi tayo lahat santo. Lalong hindi tayo dapat maging demonyo. Magbabalik po ang labas. Ha? Tayo na natin. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga linggo. Ito po si Mama Loy. Naku, kung mo namin kayo subscriber. Sana naman po maging angels namin kayo by subscribing. I-click nyo na po yung subscribe button dyan sa ibaba. At kung naibigay po ang ating episode ngayon, ha? At meron kayong komento sa ating mga pinagchikahan today, i-comment nyo na po yan below. I-click ang like button at huwag kalimutang i-click ang notification bell. Pag kinigyan kayo, una-una man na-notify na pulang-pula ang lips ni Jen. Nawala na tuloy ako. Ano ba yun? Na meron tayong latest update. Meron kami latest update. Siyempre pa, ito pa rin po ang inyong lingkod, Papa Osin OG Diaz, na lagi nagsasabi, nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, wag na wag po tayong makakalimot ha, na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing. Ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa amin? I-chika mo na! Nakaloka, no? Ipa-experience mo naman sa akin si Sena. Ha? Ang pula. Pula. Sa akin talaga. Ako manager. Bakit? Pag may contact kayo. Wala nga. Ano ba kula bang kailangan mo o Gcash? Gcash talaga, te. Gcash. Tayo nga. Gusto lang natin makakulam siya. Kahit wala Gcash!